Ang lihim ni Liwayway sa Hacienda Esperanza. Mahalimuyak ang amoy ng sampagita at dama de noche, habang dumadampi ang malamig na hangin sa noo ni Liwayway. Bahagya siyang hinihingal dahil sa pagod. Kasalukuyan siyang naglilinis ng kulungan ng mga kalabaw sa Hacienda Esperanza. Kailangan niyang madaliin ito, dahil kailangan pa niyang tumulong sa paghahanda ng hapunan sa bahay-bahay. Salamat naman, malapit na rin ako. Bulong niya at hinaplos ang likod ng paborito niyang kalabaw, si Bantay. Hindi pangkaraniwan ang buhay ni Liwayway. Hindi siya laki sa layaw at hira. Sa katunayan, anak siya ni Don Mariano, ang nagmamay-ari ng malawak na Hacienda Esperanza sa San Fernando, Pampanga. Hindi tulad ng kanyang nakababatang kapatid na si Gracia. Mas gusto ni Liwayway na makasama ang mga hayop sa hacienda, kaysa sumama sa mga kasayahan sa bayan. Inde, di ka pa ba uwi? Gabing-gabi na, narinig niya ang tinig ng kanilang kasambahay na si Aling Ising. Lumingon siya at nakita ang matandang mayordoma na nag-aalala. Ay, opo Aling Ising. Liligpitin ko lang po itong mga gamit, sagot niya. Naku, hayaan mo na yan. Kaya galit na galit si Doña Beatriz. Dahil, di ka raw kumikilos gaya ng mga dalagang mayaman. Panener mo nito. Napangiti siya ng palihim. Sa kabila ng kalakihan ng hacienda, si Aling Ising lamang ang nagmamalasakit sa kanya. Masaya siyang nakikinig sa mga payo nito. Opo, opo. Tara na po, nakangiting pag-aaya niya sa matanda pabalik sa bahay-bahay. Tulad ng inaasahan, malamig na titig ang sumalubong sa kanya nang makita ang kanyang madrasta na si Doña Beatriz sa sala. Matagal nang namaalam ang kanyang tunay na ina. Ang pumalit ay ang pangalawang asawa ng kanyang ama. Liwayway, andyan ka na pala. May pasalubong ako sa iyo galing Bacolor. Masiglang bati ng kanyang kapatid na si Gracia nang makita siya sa hagdan. Apasok na sana siya sa kwarto niya para magbihis bago tumulong sa paghahanda ng hapunan. Yumakap pa si Gracia sa kanya, kaya bahagya niya itong tinulak. Gracia, huwag ka munang yumakap. Amoy hayop pa ako, nahihiyang sabi niya. Nagkibit balikat lang ang kapatid. Magkaiba talaga sila. Mabait na kapatid si Gracia, dahil abala ang kanyang ama sa negosyo at sa pagpapalakad ng hacienda. Ang kanyang madrasta at kapatid lang ang madalas niyang kasama. Isang gabi, nagulat silang lahat sa pagdating ng kanyang ama na may dalang balita. Habang nasa hapagkainan, walang tigil naman ang kanyang madrasta sa paninita sa kanya. Liwayway, kumilos ka nga ng maayos. Bakit di ka gayahin niyang kapatid mo? Tingnan mo nga, kahit ilang taon ang agwat niyo, marami na siyang manliligaw at koneksyon sa ibang pamilya dito sa probinsya. Ikaw, laging mga kalabaw ang kasama, nagngangalit na sabi nito. Senyora, hindi po ako mahilig sa mga ganoong bagay, mahinang sagot niya. Mukhang hindi ito nagustuhan ng kanyang madrasta. Abay hindi ko kasalanan kung maging matandang dalaga ka. Wala kang interes sa pag-aasawa. Baka nakakalimutan mo nang malapit ka ng magnegatibo 30. Gigil na sumbat nito. Magsasalita pa sana siya nang pumagitna ang kanyang ama. Tama na, Beatriz. Ako ang magsasalita. Mabilis silang tumahimik dahil sa malakas na boses nito. Napabuntong hininga na lang si Liwayway. Lagi namang mainit ang ulo ng kanyang madrasta sa kanya. Habang nakayuko, naramdaman niya ang marahang tapik sa kanyang braso. Ninityan siya ng kanyang kapatid, at sinabing magiging maayos rin ang lahat. Tumango siya at nagpasalamat. Huwag kang mag-alala, Beatriz. Tungkol rin diyan ang balita ko. Siguro'y dahil abala pa ang isip niya, kaya hindi niya agad naiintindihan ang magandang balita. Sabi ng kanyang ama. Sa susunod na buwan, ikakasal ka na, Liwayway, sa anak ni Kapitan Nestor na si Julio. Mabilis siyang napatingala nang makarinig ng malakas na singha. Gulat ang makikita sa mukha ng kanyang madrasta. Pero nangingibabaw ang saya sa mga mata nito, habang hindi naman umaabot sa mga mata ang ngiti sa labi ng kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang segundo, doon lang niya napagtanto ang sinabi ng kanyang ama. Teka, hindi ako pumapayag. Hindi na kita kailangan pang tanungin tungkol diyan, Liwayway, matigas at seryosong sabi nito. Nadurog ang kanyang puso at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi man siya kasing galing ng kanyang kapatid sa pakikipag-usap. Masipag naman siya sa pag-aalaga ng hacienda. Hindi siya pasaway at ang mga hayop lang ang kanyang interes, kaya wala pa siyang nobyo. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ng kanyang pamilya. Lalo na't hindi naman niya kilala si Julio. Matulog ka na, Liwayway. Sana pagising mo bukas, panaginip lang ang lahat. Bulong niya habang nakatingin sa kisame ng kanyang silid. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, magbabago na ang kanyang buhay. Ang tahimik at payapa niyang pang-araw-araw ay magugulo
dahil sa mga lihim at masasamang plano. Narinig niya ang malakas na tilaok ng manok. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang kama, dahil sa hindi maayos na pagtulog. Kitang-kita pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga siya at nag-ina. Panibagong araw na naman. Pagkatapos mag-ayos, handa na siyang bumaba at gawin ang kanyang mga gawain. Magandang umaga, Liwayway, bati ng isang binata sa kanyang harapan. Hindi pa rin siya makapaniwala na ilang linggo na lang. Ikakasal na siya sa lalaking ngayon niya lang nakita. Ngumiti siya ng bahagya at balaksa ng makipagkamay nang marinig nila ang malakas at masiglang bati ni Gracia. Good morning, mabilis silang lumingon at bumati ng sabay. Inanyayahan sila nito sa kusina para mag-almusal. Dahil sa ngiti at pagiging masigla ng binata, medyo nanibago si Liwayway. Ang alam niya kasi sa mga lalaki ay mayayabang at bastos, kaya nagulat siya nang makita ang pagiging magalang nito. Napatingin siya sa kanyang dami. Maganda at bulaklaking bestida naman ang suot ni Gracia. Sa unang pagkakataon, naisip niyang magsuot ng mas magandang dami. Sa halip na isipin ang mga bagay na iyon, hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagkain. Akala niya magpapakilala lang ang kanyang fiancé at aalis na rin ito. Pero nagkamali siya. Buong araw itong nakabuntot sa kanya at walang tigil sa pakikipag-usap. Kahit medyo naiinis siya sa kakulitan nito, masaya rin pala na may kasama. Marami kayong trabahador dito sa hasyenda, di ba? Bakit ikaw ang gumagawa ng mga ito? Tanong ni Julio. Gusto ko lang. Wala namang masama, di ba? Sagot ni Liwayway. Nasa kulungan sila ng mga baboy para magpakain. Naman, pero hindi ka ba naiilang sa putik? Sanay na ako. Kung nandiri ka, pwede kang bumalik sa bahay-bahay. Alam ni Liwayway na hindi sanay sa mga ganitong bagay ang mayaman na anak ni Kapitan Nestor. Marami silang trabahador sa hasyenda. Hindi niya lang mapigilang tumulong sa mga gawain dito. Hindi sagot nito at akmang lalapit. Pero dahil sa putik, nadulas siya. Nagulas siya at balaksa ng saluhin ang binata. Pero huli na. Parehas silang napaupo sa putikan. Akala niya magagalit ito. Pero natulala na lang siya nang makita ang magandang ngiti nito. Mabilis na lumambot ang puso niya at nahawa sa masaya at malakas nitong halakha. Ayos ka lang ba, Julio? Tanong niya habang nagtatanggal ng putik sa kanilang mga dami. Naman, nakangisi pa rin ito. Bakit? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala. Natutuwa lang ako kasi ngayon mo lang binanggi ang pangalan ko. Sabi nito. Biglang uminit ang kanyang pisngi at umiwas siya ng tingin. Hindi Halika na nga para makapaglinis na tayo, utal na sabi niya. Buong araw, walang sinayang na oras ang binata para magkakilala sila. Sa totoo lang, nagtataka si Liwayway dahil parang gustong-gusto siya nito. Siya nga hindi makapaniwala sa desisyon ng kanyang ama. Pero si Julio ay parang sang-ayon sa kasal. Wala siyang dahilan para maghinala kay Julio. Unti-unti, hinahayaan na rin niya ang kanyang sarili na magkagusto sa binata. Lumipas ang ilang araw at halos sa bahay-bahay na lang nila nakatira si Julio. Utos siguro ito ng kanyang ama para mabilis silang magkakilala. Habang tumatagal, nasasanay na siya sa presensya ni Julio. Malapit na rin ang kanilang engagement party. Isang hapon, pagkatapos manggaling sa palayan, Liwayway, gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Masiglang tanong ni Julio. Nakaupo sila sa pilapil. Inapanood ang paglubog ng araw. Saan naman? Tanong niya. Tulad ng mga nakaang araw, hindi lumalayo sa kanya ang binata. Talagang ipinapakita nito ang paghanga sa kanya. Kahit medyo nagtataka siya, mas nangingibabaw ang kakaibang kilig na nararamdaman niya kapag kasama ito. May fiesta sa bayan para sa pagdiriwang ng masaganang ani. Pamilyar ka ba doon? Nakataas ang kilay na tanong nito nang makita ang kanyang reaksyon. Pamilyar si Liwayway sa okasyon, pero hindi siya sanay sa pagpunta sa lugar na maraming tao. Nakaramdam siya ng hiya dahil pakiramdam niya, wala siyang alam. Mula pagkabata, mas gusto niyang mag-isa kaysa makisalamuha sa ibang tao. Naisip niya na sa halos 30 taon niyang pamumuhay sa hasyenda. Ngayon lang siya nakaisip na lumabas at subukan ang mga bagay na hindi pa niya nagawa, at dahil yon kay Julio. Okay lang, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Sisiguraduhin kung magiging masaya ka. Pangungumbinsin nito. O sige na nga, sasama ako. Yes. Ipapakilala rin kita sa mga kaibigan ko. Masayang sigaw nito at tumayo pa para sumayaw. Napatawa siya dahil sa kakulitan nito. Sa mga oras na iyon, sabik na siyang lumabas, pumunta sa lugar na maraming tao, at makakilala ng iba. Kahit may kaba at takot, mas nangingibabaw ang saya. Nang gabing iyon, nahihiya siyang pumunta sa kwarto ng kanyang kapatid
para humingi ng tulong. Ete, pasok ka, bati ni Gracia nang pagbuksan siya nito ng pinto. Salamat, Gracia ha. Hihingi sana ako ng tulong, sabi niya. Tungkol saan? Kahit ano, tutulungan kita. Inaya ko ni Julio na pumunta sa fiesta bukas. Pero di ko alam kung ano ang isusuot ko. Bumuntong hininga siya habang nakaupo sa kama ng kanyang kapatid. Iyon lang ba? Walang problema, Ako ang bahala sa'yo, masayang sabi nito. Parang excited rin ito para sa kanya. Lalo siyang natuwa, dahil nandyan ang kanyang kapatid na handang sumuporta sa kanya. Halos hindi makatulog si Liwayway, dahil sa excitement. Kapag inaaya siya ni Gracia na lumabas, tumatanggi siya. Pero ngayon, kinakabahan siya at halos pawisan ang kamay dahil sa sabik na nararamdaman. Kinabukasan, hapon na nang ihatid sila ng kanyang ama at madrasta sa labas ng bahay. Alam na nila na may pupuntahan sila ni Julio. Mag-ingat kayo, Julio. Ikaw ang bahala kay Liwayway, bilin ng kanyang ama. Opo. Huwag kayong mag-alala. Ihahatid ko rin po sila mamaya, sagot ni Julio. Aalis na kami, sabi ni Gracia at hinila sila ni Julio. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na rin sila sa bayan. Namangha si Liwayway habang tinitingnan ang paligid. Napakaganda ng lugar, dahil sa mga ilaw. Unang beses niyang pumunta sa ganitong lugar, kaya tuwang-tuwa siya. Halika, punta tayo doon, ate. Julio, hinawakan siya ng kapatid sa kamay at hinila. May nakasalubong na kaibigan si Gracia sa fiesta. Kaya sumama muna ito sa kanila, para bigyan sila ni Julio ng oras, para sa isa't isa. Bye, Mamaya na lang tayo magkita, ha? Tawagan mo ako kapag uwi na tayo, sigaw ni Gracia. Tumango na lang si Liwayway, habang pinapanood ang kapatid na lumalayo sa kanila. Noong una, kinabahan siya, dahil sila na lang ni Julio. Pero nawala ang lahat ng iyon, dahil sa dami ng lugar na pinuntahan nila at pagkain na natikman. Pagod ka na ba? Tanong ni Julio. Medyo, sagot niya. Ganoon ba? Bago tayo umuwi, ipakikilala muna kita sa mga kaibigan ko, alok ng binata. Sig. Nasaan sila? Wala May malapit na bar dito, doon lang sila. Doon daw tayo pumunta, Julio, medyo nag-alala siya. Bar. Pero huwag kang mag-alala, nandoon si Gracia, naghihintay sa atin, pangungumbinsin nito. Gusto sanang itanong ni Liwayway kung kailan pa naging malapit ang dalawa at nagpapalitan pa ng text. Pero ayaw niyang magselos kahit gusto niya si Julio. Hindi naman malayo ang bar, kaya nakarating sila agad. Sinalubong sila ng malakas na tugtugin at sigawan ng mga tao. Humawak na lang siya sa damit ni Julio, habang tinitingnan ang mga taong nagsasayawan sa gitna ng dance floor. Dito tayo sa taas. Paggabay sa kanya ni Julio at pumunta sila sa isang private na kwarto. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang 6 na tao sa loob. 4 na lalaki at 2 babae. Nandito rin si Gracia na mabilis siyang sinalubong. Halika, sabi nito at pinaupo siya sa tabi nito. Guys, si Liwayway nga pala, pagpapakilala nito. Bumati naman ang lahat sa kwarto. Mukhang mababait ang mga kaibigan ni Julio. May video sa loob ng kwarto, kaya may kumakanta habang nagkukwentuhan naman ang iba. Heto, inumin mo pa, Liwayway, alok ng lalaking kaibigan ni Julio. Nahihiya siyang tumanggi. Patuloy lang silang inaalok ng alak, kaya maya-maya pa, naramdaman niya na kailangan niyang umihi. Magkar lang ako, sabi niya sa kanyang kapatid. Nagpresenta itong samahan siya, dahil mukhang lasing na siya. Pero tumanggi siya. Ayos lang ako, Gracia. Tumango ang kapatid at bumalik sa pakikipag-usap. Dahil siguro sa kalasingan, hindi niya sigurado kung tama ba ang nakita niya, bago isara ang pinto. Paglabas, napansin niya na may kinuha si Gracia na sachet sa kanyang bag at inilagay sa isang baso. Dahil ihing-ihi na siya, nagmamadali siyang pumunta sa CR kahit pasuray-suray. Pagbalik niya, tulad ng kanina, walang tigil pa rin siyang inaabutan ng alak. Hindi ko na kayang uminom, pigil niya, pero palihim siyang sinamaan ng tingin ng iba. Parang hindi nila nagustuhan ang pagtanggi niya. Ayaw na sana niyang uminom, pero dahil kay Julio, last na, Liwayway, promise, sabi nito at inabot ang baso. Nanlalabo na ang paningin niya, dahil sa antok at hilo, pero nainom pa rin niya ang baso. Pagkatapos noon, nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Nagising siya, dahil sa malakas na tawanan at lamig na nararamdaman. Madilim ang lugar, kaya wala siyang makita. Mga boses lang ang kanyang naririnig. Gising na siya. Anong gagawin natin? Kulang pa ng picture sa album, sabi ng mga taong nakapalibot sa kanya.
Pamilyar ang mga boses, pero dahil sa hilo at sakit ng ulo, hindi niya sila makilala. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Napayakap siya sa kanyang sarili, dahil sa lamig at init na nararamdaman. Doon niya napagtanto na wala siyang saplot at tanging underwear lang ang suot. Natigilan siya at natako. Anong nangyari at nasaan ako? Tanong niya habang napapapikit dahil sa mga flash ng kamera. Sorry, Li Weiwei. Konti na lang to, may humawak sa kanyang balikat. Mabilis siyang nagpumiglas at pinulot ang kanyang damit. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, at dahil na rin sa alak, hindi niya namalayan na naisuot na niya ang kanyang damit. Habang palabas ng bar, napaupo siya sa sahig dahil may nabangga siya. Okay ka lang ba, miss? Tanong nito habang tinutulungan siyang tumayo. Dahil sa sama ng pakiramdam, napayakap siya sa lalaki. Hindi na niya maaninag ang mukha nito dahil sa luha at pawis. Pero naalala niya ang kanyang huling sinabi. Pakiusap, tulungan mo ako. Salamat, mukhang wala namang nangyari sa akin. Bulong pa niya at napahinga na maluwag nang makita na may suot siyang damit. Pero hindi maipagkakaila ang sakit na meron sa kanyang katawan. Ngunit hindi na niya yun pinansin at mas pinagtuunan ng pansin ang pag-alis sa lugar na ito at makauwi. Alam niyang nag-aalala na si Valentina at Jonas sa kanya. Pero bago isara ang pinto ng kwartong, yon nasilayan niya ng bahagya ang gwapong mukha ng lalaking mahimbing na natutulog sa kama kung saan siya nagising. Dahil sa takot na magising ito, ay nagmamadali na siyang lumabas sa gusali na yon at sumakay pauwi. Hindi nagtagal at nakarating rin siya sa kanilang mansyon. Inayos muna niya ng konti ang sarili. Ngunit bago makapasok ay sinalubong kaagad siya nang nag-aalalang si Valentina at fiance na si Jonas. Ete, buti nandito ka na. Saan ka nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap kagabi pa, dugtong pa ni Jonas. Napakamot naman siya sa kanyang ulo at palihim na napailing sa paligid na abala para sa gaganaping engagement party para mamaya. Sa sobrang hilo, nakatulog pala ako sa banyo ng bar Pagpapalusot pa niya sapagkat alam niyang walang maniniwala kung sasabihin niya ang naganap sa kanya kagabi. Ngayon nga ay kahit siya hindi alam kung tunay ba o panaginip lang ang lahat. Hay, ganun ba? Mabuti naman, ate, nag-alala kami sa'yo, saad muli ni Valentina sa kanya. Sorry talaga ha. O sige, magbibihis lang ako, paalam pa niya sa mga ito. Ngunit bago makalayo ay nakasalubong pa niya ang madrasta. Napayuko na siya sapagkat alam niyang sa sermon na naman siya nito. Pero wala itong sinabi. Tinaasan lamang siya ng kilay at tinapik ang kanyang balika. Tama yan. Minsan kailangan mo ring enjoy ang buhay, Elena. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa pahayag nito. Bahagya siyang napangiti at nagmadali ng pumunta sa kanyang kwarto. Mabilis na lumipas ang mga oras at ang dati nilang tahimik na hasyenda at mansyon ay puno ngayon ng mamahaling mga sasakyan mula sa kanilang mga bisita. Maganda at napakagarbo ng setup ng stage na nasa malawak na hardin ng mansyon. Dahil gabi ang simula ng party, kaya naman may kadiliman ng lugar. Kung hindi ito, napapalibutan na makikinang na mga LED lights na tila mumunting mga gamo-gamo sa dilim. May bubong naman ang venue sapagkat may panakanakang ulan. Handa na ang lahat. Proud na proud ang kanyang ama't madrasta sa pagtanggap sa mga bisita at pagbati sa mga tao. Si Elena naman ay pangitingiti lamang kapag may bumabati sa kanya. Maya-maya pa nga ay medyo nakaramdam siya ng masamang kutob nang magdatingan naman ang mga kaibigan ni Jonas na nakasama nila sa bar kagabi lang. Nang makita ang mukha ng mga ito tila ba nagbalik sa kanyang isipan ang kakaibang panaginip kung saan ay may mga taong kumukuha ng litrato sa kanya at pilit niyang tinatakbuhan ang mga ito. Panaginip ba talaga yon? Tanong pa niya sa sarili. Napakunot ang kanyang noo sapagkat tila ba'y naalala niya ang mukha ng lalaking katabi niya nitong umaga lang. Saan nga ba? Saan ko nga ba siya nakita? Sigurado akong nakita ko na ang mukhang yon. Pero saan? Christina, anak, halika, dahil sa palakpakan ng mga tao sa paligid kaya nagising siya sa malalim na pag-iisip. Mabilis siyang umakyat sa entablado at naroroon na pala si Jonas at naghihintay sa kanya. Sa tingin niya, i-announce na ng kanyang ama ang kanilang nalalapit na kasal. Nang makaakyat sa munting stage ay nginisyan niya ang mga taong nanonood sa kanila. Ngunit nang magawi ang tingin niya sa kapatid at madrasta ay parabang iba ang kahulugan ng mga ngiti na ipinapakita ng mga ito. May kilabot siyang nararamdaman sapagkat pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. Hindi na lamang niya pinansin ang kutob na iyon at masayang hinarap ang kanyang ama at fiance na si Jonas. Ngunit sa halip na magandang ngiti ang gumuhit sa labing nito, mas kinilabutan siya sapagkat kagayang-kagaya, yun ang ekspresyon ng kanyang kapatid at madrasta.
Hindi na nga nagtagal at nagsigawan ang lahat ng mga bisita, habang nakaturo sa malaking screen na nasa likuran niya. Matinding gulat at pandidiri ang namayani sa mukha ng lahat, kaya mabilis rin siyang lumingon para silayan ang nangyayari. Nanginginig siyang napahawak sa kanyang bibig dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Iba't iba at napakaraming mga litrato niya na may katabing lalaki ang nakapaskil sa malaking screen dito sa entablado. Akala ko pa naman mahinhin ang panganay na anak ni Ricardo, pero hindi pala. Diyos mio, ano ba yan? Nakakadiri naman. Walang respeto sa sarili. My gosh, samut-saring pahayag na maririnig sa paligid. Huli na nang mapagtanto niyang hindi pa naging panaginip ang lahat. Lumapat na at umalingaw-ngaw sa buong ligid ang malakas na sampal mula sa kanyang ama dulot ng labis na galit. Hindi pa nagsisink in sa kanyang utak ang lahat ng kaladkarin siya ng kanyang ama pababa sa stage at itapon sa labas ng venue kung saan bumubuhos ang malakas na ulan. Huwag kang magpapakita sa akin muli. Itinatakwil na kita. Wala akong anak na kagaya mo, galit na anito at masama siyang tinignan. Napabaling ang tingin niya kay Valentina at Jonas ngunit isang matinding kirot ang kanyang nararamdaman nang ma-realize na mas masakit pa sa sampal ng kanyang ama ang nalaman na tinraidor siya ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Hindi man halata dahil sa malakas na buhos ng ulan, pero masagana na ring bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Para siyang baliw na mabilis na nagtatakbo palayo. Hindi katangis-isip ang lahat. Tunay ang nakita niyang paglalagay ng droga sa kanyang inumin at ngayon, naalala na niya kung kaninong boses ang mga taong kumukuha ng litrato sa kanya. Ang mga kaibigan pala yun ni Jonas. Pinagkaisahan nila ako. Napakatanga mo, Elena. Ang tanga mo, Elena. Humahagulgol na bulong niya sa sarili, habang nakatigil sa lugar kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Lugar kung saan malayo siya sa mga taong nagsamantala sa kanya. Matapos ang insidenteng yon, hindi na muling nakita si Elena, na labis namang ikinasaya ng kanyang kapatid at madrasta. Ibig sabihin kasi noon ay sa kanila na mapupunta lahat ng pera at ari-arian nito kapag namatay ito. Halos magdadalawang buwan na rin ang nakaan mula nang lisanin niya ang kanilang hasyenda. Ngayon ay matatagpuan siya sa malayong bayan sa loob pa rin ng kanilang probinsya. Dahil hindi naman siya lumalabas noon, walang nakakakilala sa kanya sa lugar na ito. Ngayon nga, habang abala siya sa pagtatrabaho, ay narinig pa niya ang usapan ng kanyang mga kasama. Napasimple pa siyang pinagbubulungan. Misteryosa talagang babaeng yan, pagtukoy pa sa kanya ng isa. Tunay nga, hindi nga natin alam kung saan siya galing Ni pangalan niya, hindi niya sinasabi sa atin. Baka namang kriminal, yan na nagtatago lang dito sa bayan natin. Bakit pa kasi naawa si boss sa kanya't binigyan ng trabaho? Yan dito Reklamo naman ng isa. Pakiramdam ko mas papasa pa siyang baliw kesa kriminal. Pansin niyo ba, laging tulala sa kawalan Sayang nga kasi ang ganda pa naman. Maganda nga. Nakakatakot naman, komento pa ng iba at nagtawanan pa. Napabuntong hininga na lang si Elena, dahil sa kanyang naririnig ngunit hindi na lamang niya pinapatulan ang mga ito. Mas pinagbutihan niya ang paglilinis ng mga gulay galing sa mga magsasaka sa lugar na ito, bago ibiyahe ang mga iyon patungo sa Maynila. Wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay may trabaho siya na napagkukunan ng pagkain sa araw-araw. Pero kahit malayo na siya sa mga taong sumira sa buhay niya, tuwing kipikit niya ang kanyang mga mata, muling nagbabalik ang mga alaala na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Masakit pa rin ang lahat, lalo na at napagtanto niyang hindi lang ang kanyang pamilya ang nawala sa kanya, kung hindi pati na rin ang hasyenda na kanyang pinakamamahal, dahil sa dami ng mga alaala nila doon ng kanyang tunay na ina. Minsan naiisip niyang tapusin ang paghihirap sapagkat wala na rin naman siyang dahilan upang magpatuloy. Pero nabago ang lahat ng may nangyaring hindi niya inaasahan. Isang araw, napansin niya ang madalas na pagsama ng kanyang pakiramdam, kapag umaga at ganon rin ang kanyang pagiging mahiluhin. Natatakot man siyang malaman kung tama ang hinala niya, pero nagawa pa rin niyang bumili ng pregnancy test at subukan yon. Habang nasa maliit na banyo ng bahay na tinitirhan, napayuko na lamang siya sa sahig nang makita ang 2 pulang guhit sa ET. Ibig sabihin, may nangyari nga sa amin, nanlulumo niyang bulong sa sarili habang nakatulala. Makalipas ng halos ilang oras na pagkukulong sa banyo, ay sa halip na galit ang maramdaman, dahil sa hindi inaasahang balita, ay bahagyang napangiti si Elena, habang marahan na hinahaplos ang kanyang tiyan. Masaya siya sapagkat akala niya, wala na siyang dahilan, upang magpatuloy pa sa buhay ngunit nagbago na ang lahat ng yon, dahil nalaman niyang buntis siya. Ngayon, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ang buhay ng batang nasa kanyang sinapupunan
ay nakadepende na sa kanya. Mula ngayon, huwag kang mag-alala. Ako, magiging okay rin ang lahat. Saad niya na may ngiti sa mga labi. Dahil sa bagong pag-asa na pinaghahawakan ni Elena, napagbasyahan niya na pumunta sa syudad upang makahanap na mas maayos na trabaho at para na rin mapalaki ang anak malayo sa mga taong traidor sa kanya at sa lugar kung saan nagpapaalala sa kanya ng laha. 5 taon na ang lumipas mula nang magtungo sa Maynila ang buntis na si Cristina. Wala siyang ideya kung papaanong magsimula. Maswerte na lamang siya sapagkat may mga taong tumanggap at nagmalasakit sa kanya. Minsan talaga, yung mga taong hindi mo pa kadugo ang tunay na alalay at tutulong sa'yo. Nakilala niya si Mira, isa ring probinsyanang tulad niya. Matagal na itong naninirahan dito sa Maynila. Ito ang tumulong sa kanya para makapagsimula dito sa syudad. No, anak, dito ka na muna sa tita Mira mo ha. May kailangan lang puntahan si mama, anya sa 5 taong anak. Mama, saan ang punta mo? Tanong pa nito habang nakahawak sa laylayan ng kanyang dami. Napangiti naman siya dahil kahit nangingilid na ang luha ng anak, nagpipigil pa rin itong umiyak. Iba talaga yung anak mo, Bes. Napakamatatag kahit 5 taon pa lang. Alam mo yun. Lagi niyang sinasabi sa akin na big boy na raw siya at hindi iyak para hindi ka na mag-alala. Ngay, kaya proud na proud ako. Bes, ikaw na munang bahala ha. Bilin ko pa sa kaibigan ko. Yes po, madam. Ingat at good luck sa paghahanap ng trabaho mo. Pabiro pang sabi nito, na may kasama pang pagtapik sa kanyang balikat. Napatango na lamang naman si Elena, at bago umalis ay hinalikan pa niya ang anak sa noo. Dahil sa katangian ng Maynila sa mga trabahong kontraktualisasyon, laging umaabot lamang ng 6 na buwan ang kanyang trabaho, at pagkatapos noon, kailangan na ulit niyang maghanap ng bago. Gayon nga ay nagtungo siya sa isang kilalang kumpanya, dito sa Makati, upang mag-apply ng trabaho. May nakapagsabi kasi sa kanya na hiring ito ngayon. Sa kasamang palad, walang ibang job vacancy maliban sa pagiging cook sa kantin ng opisina. Dahil malaki ang pangangailangan ni Elena, sapagkat malapit na ring pumasok sa paaralan ng kanyang uniko ihon na si Noe, kaya naman wala na siyang pinipiling trabaho, basta by legal ito. Tinatanggap ko po ang trabaho. Salamat po, magalang at masaya niyang ani sayar, at nakipagkamay pa siya bago umalis. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Elena sa kumpanya na yon. Mabait ang mga kasama niya sa trabaho at ganun rin ang mga empleyado na kumakain sa cafeteria ng kumpanya. At dahil may sariling trabaho na si Mira, kaya naman walang ibang pagpipilian si Elena kung hindi dalhin ang anak sa trabaho. Mabuti pinayagan naman siya ng management. Ang isa pang bagay na ikinatutuwa pa niya ay ang katunayang giliw na giliw ang lahat kapag nakikita ang masayahin at bibo niyang anak. Ang cute mo talaga, Babino, saad pa ng isang babaeng empleyada habang pinaglalaruan ang pisngi ng kanyang anghel. Nga. At sura kung maraming paiyakin mga babae ang bebe, no namin kasi bata palang gwapo na napapatili pang saad ng iba. Proud na proud naman siya dahil sa papuri sa kanyang anak. Tunay nga naman na gwapo ang babi niya ngunit dahil sa pahayag ng isang empleyado, kaya bigla siyang natigilan. Alam mo, Elena, hindi biro pero kahawig na kahawig ni boss ang anak mo. Hala, ngano? Nawawala ka bang anak ni boss? Pagtukoy pa ng mga ito sa anak niya, habang nagbibiruan ang laha. Nakitawa na lamang rin siya, kahit may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala ang tunay na ama ni Noe, at sigurado siyang hindi rin naman sila magkikita sapagkat napakalaki ng mundo, para magkatagpo pa silang muli. Ibinabaon niya sa limot ang laha. Pasalamat na lamang niya sapagkat hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ang kanyang anak sa palusot niyang nasa abroad ang ama nito, kaya naman hindi ito madalas nagtatanong. Alam ni Elena na sa ngayon okay pa, pero kapag malaki na si Noe, hindi niya alam kung papaanong ipaliliwanag ang laha. Kahit sila lamang ni Noe ang magkasama ay masayang-masaya na siya. Hindi niya kailangang magkarelasyon para lang masabi na buo silang pamilya. Nagpatuloy ang tahimik at payapang buhay nilang mag-ina ngunit hindi pala ito magtatagal sapagkat muli ay susubukin siya ng tadhana. Isang normal na araw sa trabaho, abalang-abala si Elena sapagkat absent ang kasama niya sa cafeteria, kaya naman bukod sa pagluluto ay siya na rin ang nagsiserve sa mga empleyado. Dahil doon kaya naman hindi niya napansin na wala na pala ang kanyang anak, kung saan ito naglalaro kani-kanina lang. Hay, salamat. Natapos din ang lunch break. Agad na bulong ni Elena habang pinapahid ang pawisang Noe. Nang makapasok siya sa kitchen, at handa na sanang pakainin ang anak na mapansin niyang wala na ito roon. No, Ana, nasaan ka? Anya pa habang hinahanap ito sa buong lugar ngunit hindi niya ito matagpuan.
Hinanap niya rin ito sa buong cafeteria, ngunit hindi niya talaga makita. Matinding kaba at takot ang kanyang nararamdaman. Dahil sa pagkataranta, nagpunta na siya sa mga halway at nagtanong-tanong na rin sa mga nakikitang empleyado roon, pero wala talaga. Ate Elena, okay lang po yan. Tutulungan ka po naming maghanap, pagpepresyo. Baka po nakasakay si Bebe No, pababagami ang elevator, kaya doon namin siya hahanapin. O sige, salamat sa inyo. Mabait rin ang supervisor na nakaassign sa department malapit sa cafeteria, kaya doon siya nagpaalam para makaakyat naman siya sa ibang floor. Dahil na rin siguro sa pagkataranta, kaya hindi niya napansin na umabot na pala siya sa top floor sa paghahanap. Maraming mga kwarto doon, kaya naman sinisilip niya ang lahat sapagkat baka doon naglalaro ang anak. Kaso nakalock lahat ang pintuan, kaya naman malungkot na sasakay na sana, ulit si Elena, pababa nang mapalingon siya sa hallway ng floor na iyon dahil sa narinig. Napasinghap siya ng malakas sapagkat alam niyang tawa yun ng kanyang anak. Mabilis siyang naglakad pabalik at sinundan kung saan nanggagaling yon. Nang mapatapas siya sa dulong kwarto sa floor na yon, hindi ko ata napuntahan ang kwarto na ito kanina. Isip-isip pa niya habang nakatitig sa medyo nakabukas na pinto. Mula sa loob ay naririnig pa rin niya ang masayang hagik-hik ng kanyang anak na tila may kausap at kalaro sa loob. Dahil sa matinding pag-aalala ay wala na siyang sinayang na oras at mabilis na binuksan pagpihit ng pinto upang makapasok. Akala niya ang pagkawala na ng anak ang pinakamatinding nangyari sa araw na ito. Ngunit mukhang nagkakamali siya roon sapagkat nagkaharap lang naman sila ngayon ng lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang lalaking nakasama niya sa kwarto 5 taon na ang nakakaan. Ang lalaking ni hindi niya alam ang pangalan ngunit may malaking papel na ginagampanan hindi lang para sa kanya, kung hindi lalo na sa kanyang anak. Napatulala siya at tila naging estatwa na sa kinatatayuan habang ang lalaki namang nakayuko at nakikipaglaro sa kanyang anak. Ay mababakas rin ang matinding gulat sa gwapo nitong mukha habang dahan-dahan na tumatayo upang harapin siya ng maayos. Yo! Kunot noong tanong nito habang nakatitig sa kanya. Gulat, pero tila ay may kakaibang saya sa ekspresyon nito na hindi niya mawari kung tama bang nakikita niya o pinaglalaruan lamang siya ng kanyang mga mata. Lalo na't wala namang dahilan ito para maging masaya. Bago pa siya tuluyang makilala nito, ay mabilis siyang umakto na tila hindi ito kilala. Sir, sorry po dahil sa pagkabigla akong pagpasok. Kukunin ko lang ho ang anak ko, salamat po. Nagmamadali niyang ani at hinila ang anak ngunit bago pa sila makalabas ay muling hinarang nito. White, sigaw pa ng lalaki sa kanya, ay hawak sa kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Takot na sigaw niya rito, dahil sa pagkabigla. I'm sorry, mabilis namang ani ng lalaki, at umatras pa ito, para ipakita na wala itong balak na masama. Mama ha? Bakit nun? Tanong pa niya sa anak. Mama, huwag po kayong magalit kay Papa. Bumalik na po siya. Masigla pang pahayag nito sa kanya. Nanlaki naman ang kanyang mga mata, dahil sa pagkabigla, habang naririnig naman ang mahina, pero masayang tawa galing sa lalaking kaharap. Anong tinuro mo sa anak ko? Bakit tunay naman, hindi ba anak ko rin siya? Hindi niya maituloy ang sasabihin sapagkat totoo ang pahayag nito. Ako nga pala si Gabriel Lopez. Alam kong huli na para sa introduction, pero maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Masuyo pa nitong tanong sa kanya, habang nakalahad ang kamay sa kanyang harap. Naiilang man, pero hindi naman niya pwedeng takbuhan na lang ang lahat ngayon pang nagtagpo muli ang landas nila. Elena Hernandez, tipid niyang saad at dahan-dahang iniabot ang kamay nito. Napangiti naman ng maganda si Gabriel, at hindi na siya nakatanggi ng alalayan siya nitong pabalik sa loob ng opisina. Elena Fernandez, pamilyar ang pangalan mo talaga, tugon pa niya habang maayos na inupo sa sofa ang anak. Kung sa Tarlac tayo nagkita noon, ibig sabihin ikaw ang anak ni Ricardo. Mabilis namang nawalang ekspresyon sa mukha ni Elena dahil sa sinabi nito. Noon siguro, pero ngayon hindi na. Nakayuko niyang ani na maalala na naman ang mapait na pangyayari nung engagement party 5 taon ang nakakalipas. Dahil ba sa nangyari sa atin, umiling siya at sa unang pagkakataon mula nang kuluyang masira ang tiwala niya sa ibang tao. Ngayon lamang niya nagawang ikwento ang lahat ng naganap. Sa hindi mawaring dahilan, ay may kakaibang kapanatagan siyang nararamdaman kay Gabriel. Kahit ngayon pa lamang sila nagkausap at nagkakilala ng maayos, pakiramdam niya hindi siya huhusgahan nito. Nang matapos ang pagbabahagi niya ng kwento, habang nakayuko at pilit pinipigilan ang sarili na umiyak, naramdaman niya ang isang mainit at malaking braso na nakabalot sa kanya. Papa, bakit po naiyak si Mama? Okay lang siya, no? Si Papa ang bahala, namiss niya lang ako ng sobra.
Nakangiti pa nitong pangungumbinsi sa kanyang anak, kaya nakadama siya ng kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Pero sa totoo ay medyo nainis siya, dahil sa pang-aasar nito. Kaya naman habang nakayakap ay nagawa niyang kurutin ang tagiliran nito. Napatawa pa siya ng palihim, dahil napapitlag ito sa gula. Okay na ako, salamat, anya at bahagyang itinulak itong palayo. Unang-una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa nangyari noon. Hindi ko rin kasi napigilan ang sarili ko ng gabing yun kaya nagawa kitang hawakan. Sinsero nitong paghingi ng paumanhin. Napatango na lamang si Christina sapagkat wala rin namang magbabago, kung magagalit pa siya bukod pa roon siya nga, ang dapat magpasalamat pa kay Gabriel, sapagkat, kung hindi siya nabuntis siguro'y matagal na siyang nabaliw. Habang patuloy sila sa pag-uusap, wala nang pakialam si Noah sa kanilang pinag-usapan sapagkat abala ito sa pagkain na inorder ng ama nito, habang nanonood ng Tom and Jerry sa cellphone pa rin ni Gabriel. Pero hindi ko pa rin maalala kung paano't saan tayo nagkita ng gabing yun makatotohanang anya ni Elena. Napangiti naman ng tipid si Gabriel at sinabi sa kanyang laha. Ayon dito, nasa isang bar sila ng mga oras na yon habang pababa ng hagdan si Elena, nang magkabanggaan sila. At dahil sa drogang inilagay ni na Valentina sa inumin ni Elena, kaya naman inaapoy ito ng lagna. Tinatanong ni Gabriel ito kung saan ang bahay nito upang ihatid. Ngunit hindi ito nagsasalita, at patuloy lamang na umiyak at humihingi ng pulong sa kanya. Walang nagawa si Gabriel kung hindi dalhin ito sa hotel na kanyang tinutuluyan habang narito sa probinsya, dahil na rin sa kalasingan nila parehas kaya't may nangyari sa kanila. Kinaumagahan ay hinanap niya si Elena, ngunit hindi na niya ito matagpuan, lalo na at ni pangalan nito ay hindi niya alam. Salamat sa pagtulong sa akin ng gabing yon. Kung hindi baka napahamak na talaga ako, dahil sa mga kaibigan ni Jonas. No problem. Anong balak mo sa ngayon? Kung magkakaroon sana ng pagkakataon, gusto ko silang balikan at ipamukha sa kanila ang lahat ng ginawa nila sa akin. Lintik lang ang walang ganti. If that's what you want then I'll help you. Seryoso nitong tugon. Pero hindi ba masyado na akong nakakaabala? Sao, huwag kang mag-alala, may ikapalit ang pagtulong ko. Anito na sinamahan pa ng isang inosenteng ngiti. Hindi malaman ni Christina kung mambubuno ba talaga itong si Gabriel. Baka naman magaling na con-artist lang sapagkat isang ngiti lamang sa kanya ay hindi na siya makatanggi pa. O baka naman may hindi lang maipaliwanag na tiwala siya sa lalaking ito. Oh, ano naman yan? Tanong pa niya. Ginawaran lamang siya nito ng isang seryoso, pero masuyong mga titig bago lumapit sa table nito at kunin ang isang folder doon. Muli itong bumalik sa sofa at inabot sa kanya ang folder at ballpen. Here, anito pa. Pipirma lang ako. Yes. Siguro dahil sa matinding kagustuhan na makapaghiganti, kaya naman huli na nang maisipan niyang basahin ang nakasulat sa papel na hawak. Teka nga Yemem. May problema ba? Tipid na saad nito, kahit mababakas ang masaya nitong ekspresyon, habang nakatitig sa kanya. Sa totoo niyan, mula kanina pa hindi na umaalis ang tingin nito na tila, bay manghang-mangha na makita siya Teka, tunay ba to? Hindi niya maintindihan, tanong sa gwapong si nakaharap niya. Naman. Ngayong kasal na tayo sa akin na kayo titira ni Noah. Ha? White lang naman, ganun na lang yon. Naman. So I will accompany you later to get all your belongings. Sagot nito habang tumatayo mula sa sofa. Bahagya rin itong pinunasan ng bibig ng anak na abala sa pagkain. Teka lang naman, Gabriel, mabilis niyang ani at pinigilan ito gamit ang paghawak sa braso nito. Lumingon naman ito na tila may naalala. Oh, one more thing. Isasama ko kayo ni Noah para ipakilala sa parents ko. Seryoso ka ba? Yes, my love, kumindat pa ito. Papa, excited na ko. Anak naman, ba iba naman ikaw? Napalabi Ana habang nakatitig sa mag-ama niyang may parehas ng ngisi sa mga labi ng mga ito. Ngayon, alam na niya kung kanino nagmana ang kulitan, pero maturod na pag-ugali ng anak niya. Lumipas ang ilang oras at heto sila. Nakauwi na sa apartment na kanilang tinitirahan. Shared apartment, to kaya may kasama sila sa bahay at iyon ay si Mira. Oh, welcome home, Bes. Bebe no, masigla pang bati nito sa kanila. Salama. Nakauwi na rin kami, pagod na. Tugon naman ni Elena sa kaibigan. Oh, anong nangyari, Bes? Ba't parang pinagsakluban ka ng langit at lupa? May naging problema ba sa trabaho mo? Wala naman, Bes. Ano kasi may sasabihin ako sa'yo. Hindi niya alam kung papaanong ipaliliwanag sa kaibigan ng lahat ha. Kinakabahan naman ako. Sao, Bes, ano ba yun?
Ano kasi, Mira, tita, bumalik na po si Papa, ha? Anong pes? Anong sinasabi ni Noah? Ayun na nga, best. Nagkita muli kami nung ama ni Noah doon sa pinagtatrabahuhan ko, tapos gusto niyang doon na kami tumira sa kanya. Uy, anong ginagawa mo diyan? Nagpapaliwanag ako eh. Oh my gosh, bes. Wala nang dapat ipaliwanag pa. Go na, bes, go na. Oo. Yung lalaking nakasandal na sports car ang asawa mo. Ang gwapo. Gaga ka talaga. Anong asawa? Sabi ko nga asawa ko na nga pala siya. Napipilitang anya sapagkat nakatingin sa kanyang ana. Mula ngayon, kailangan niyang magpanggap na mag-asawa na sila. Pero hindi mo man lang ba ako pipigilan at sasabihin na huwag agad akong magtiwala? Bulong pa niya sa kaibigan. Hindi na, bes, no. Kasi kung ayaw talaga sa'yo ng lalaking yon, baka sinupalpal ka lang ng pera, huwag lang lumapit sa kanya. Pero itong lalaking to siya pa ang nagawa ng paraan para magkasama kayo. Isa lang ang ibig sabihin niyan, bes, at alam ko na may ideya ka na kung ano yon. Napatahimik siya, dahil may punto si Mira. Sayaman ba naman ni Gabriel kung ayaw talaga nito sa kanya, at itinuturing nitong pagkakamali lang ang nangyari sa kanila. Sana hindi siya pakikitunguhan na maayos nito, at batay sa nakikita niya, masayang-masaya ito at giliw na makita sila ni Noah. Sir, pasok ka muna dito, ka na maghintay sa loob. Napalingon naman siya sa kaibigan, dahil sa malakas nitong sigaw. Inimbitahan pala nito si Gabriel, na pumasok sa kanilang bahay. Mira, pagsasaway pa niya. Ngunit huli na ang lahat sa pagad, kahit ang anak niya, ay kumakaway na rin para palapitin ang papa nito. Papa, halika po. Oh, wala ka na magagawa ah. Gustong-gusto rin siya ni Noah, at saka magkamukha sila no. Sinabi mo pa, napapabuntong hiningan niyang tugon. Hindi lang mukha, pati ugali rin. Gusto pa sana niyang idagdag mabuti at napigilan niya ang sarili. Hello, ako si Mira, tuloy kayo sir. Pagbati pa ng kanyang kaibigan, habang pinagbubuksan ng pinto si Gabriel. Thank you. Gabriel na lang. Sige, Gabriel. Saw pala nagmana itong inaanak ko parehas kayong gwapo. Kinikilig na puri pa ni Mira kay Gabriel, kaya tinitignan niya ito na masama. Bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na inis, dahil sa nakikita. Kaya naman sumingit siya sa usapan. Maupo ka na Gabriel, kukuha lang ako ng may inom. Thank you, may pagkindat pang tugon ito. Kaya naman mabilis siyang umalis, bago pa mapansin na mga ito ang namumula niyang mukha. Nang makaalis siya, naiwan sila Mira at Gabriel sa sala at patuloy na nag-usap. But you know, kay Elena galing ang mga mata ni Noah. Tugon naman ito na parang proud na proud pa. In love na in love ka Gabriel ah. Napahagikik na pang-asar pa ni Mira dito ngunit ngumiti lamang si Gabriel at hindi tinatanggi ang kanyang sinabi. Napahawak na lamang si Mira sa kanyang bibig sapagkat mukhang tama nga ang kanyang hinala. Naku, bes. I'm so happy for you ah. Mukhang andito na si Emma right, masayang saad ni Mira. Nang makuha lahat ng mga importanteng gamit ay maayos na nagpaalam sila Elena at Noah kay Mira. Bes, salamat sa lahat ha. Alam mo kung gaano kalaki ang tulong na nagawa mo para sa akin at kay Noah. Naluluhan niyang ani. Ano ka ba? Wala yun at saka bibisita pa rin naman kayo. Hindi ba? Naman. Okay na lahat. Gusto ko lang, Bes, maging masaya ka at mabuong pamilya niyo. Salamat talaga, Bes. Anya at mahigpit pang yumakap sa kaibigan. Inihatid pa sila ni Mira, hanggang sa makasakay silang mag-ina sa kotse ni Gabriel. Tita. Kita pa ni Elena ang pagkaway ng kaibigan habang paalis sila. Habang nasa daan ay marami pa silang napag-usapan. Halos lahat ng iyon ay tungkol kay Noah. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay ni Gabriel. Welcome, love. Pag-aanyaya nito sa kanya, habang masaya naman itong binuhat ang ana. Kahit gabi na at madilim ay hindi pa rin maipagkakaila ang ganda ng buong bahay. Modern house ito na halos gawa sa glass. May malawak na garden na puno ng halaman, at bulaklak katulad ng mga nakasanayan niya sa asyenda nila noon. Welcome, love. No, this will be your new home from now on. Anito pa nang makapasok sila. Masayang nagtatakbo papasok ang anak nila, habang hindi naman siya nakapagpigil at kinurot muli ang tagiliran nito. Anong love? Tumigil ka nga, bulong pa niya upang hindi marinig ni Noah. Bakit? Mag-asawa naman na tayo. Remember, pinirmahan mo na ang marriage contract natin. Nakangisi ang tugon nito. Sinimangutan na lamang niya si Gabriel, sapagkat tunay naman lahat ng pahayag nito. Napatawa naman ito at nagawa pang pisilin ang pisngi niya. Matapos yon ay sinamahan siya nito na libutin ang buong bahay, at syempre, kahit gusto niyang tumutol,
pero kailangan nilang matulog sa isang kwarto at sa isang kama. Napakuna lamang siya nang makita ang loob ng kwarto. Sinilayan naman siya ni Gabriel ng puno ng pang-aasar at saya. Inihanda na niya ang sarili para sa pang-asar nito, pero iba ang sinabi nito. Hindi tulad ng kanyang inaasahan. Are you hungry? Gabi na, kailangan nang kumain ni Noah bago matulog. Tama ka, pagsang-ayon pa niya. Ayaw sana niyang buksan muli ang puso para magtiwala sapagkat ito na rin ang dahilan kaya siya nagdusa noon. Pero may nag-udyok sa kanya na maniwalang iba si Gabriel, lalo na at nakikita niya ang tunay na pagmamalasakit nito sa kanilang anak. Do you want to order something? Hindi kasi ako marunong magluto, nanlulumo pang saad nito. Palihim naman siyang napangiti bago nagsalita. Order ka pa eh. Kaya ko namang magluto para sa atin. Really? Hindi ka pa ba pagod? Okay lang ako, tugon pa niya upang hindi na ito mangulit pa. Nang gabing yon habang kumakain sila ng sama-sama, tila ba'y gustong mapaluha ni Elena, sapagkat hindi niya inaakala na darating ang panahon na mabubuo ang pamilya niya. Noon sapat na sila lamang ang magkasama ni Noah. Hindi niya kailangan ng iba pa. Pero heto siya ngayon masaya na makita ang tuwa at pagkasabik sa mukha ng anak. Kahit sabihin na ngayon lamang sila, lubusang nagkakilala ni Gabriel. Pero tila ba'y matagal na niya itong kilala. Malapit at magaan ang pakiramdam niya rito. Matapos kumain, tinulungan pa siya nitong magligpit ng kusina, bago sabay-sabay silang nagtungo sa kwarto upang matulog. Dahil unang gabi ayaw magpaiwan ni Noah, at gustong tumabi sa mamatapa niya. Nang gabing yon nakatulog sila na nasa gitna nila si Noah. Makalipas ang ilang linggo, panatag ng kalooban ni Elena sa bagong bahay at sa presensya ni Gabriel. Kagaya noon, pumapasok pa rin siya sa trabaho, kaya naman sa halip na magkumute ay isinasabay na siya ni Gabriel patungo sa kumpanya. Nagulat pa ang lahat nang makita na sabay silang dumating kasama pa si Noah. Good morning, sir. Good morning, Emar Lopez, bati pa ng lahat. Pero kapag lumalampas na ang boss, si Elena naman na binabalingan ng mga empleyado. Oy, sa tunay, pamilya ba kayo? Nga, Elena. Super cute yung tignan, napapangiti na lamang ng pili si Elena, sapagkat ayaw naman niyang aminin na asawa nga talaga siya ng si, at tunay na pamilya na sila ngayon. Kayo talaga. O sige na, una na ako at kailangan ko pang magluto. Palusot pa niya sabay hila sa anak papasok sa elevator. Bukod sa pagbabago ng status niya, at bahay na tinitirhan, parang normal pa rin naman ang buhay ni Elena, maliban lang siguro sa isang bagay. Kapag tanghali, sa halip na mag-order ng lunch si Gabriel, tinatawagan nito si Christina, upang sabay-sabay silang makapag-lunch sa opisina nito kagaya na lamang ngayon. Krisa, may natawag ata, sigaw pa ng kasama niya rito sa kantin na si Aling Rosa. Opo, salamat po, tugon naman niya at kagaya ng kanyang inaasahan, tumatawag na ang gutom niyang asawa. Oo. Let's have our lunch, love. I'm hungry, pagpapaawa pa nito sa kanya. Seg. Papunta na nga ako diyan eh. Inaayos ko lang onong mga tray. Okay, I'll wait for you. Napabuntong hininga na lamang siya. Dahil habang tumatagal na magkakasama sila, ay mas nakikilala niya ito, lalong hindi niya mapigilan ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Bago pa mabaliw sa kakaisip, ay minabuti na lamang niyang ihanda ang dadalhin sa asawa, bago pa ito mamatay sa gutom. Anak, halika na, pag-aanyaya pa niya kay Noah. Pupunta na po ba tayo kay Papa? Huwag kang maingay, anak. Secret lang natin yun ha, pagtatake pa niya sa bibig nito. Akala naman nito ay naglalaro sila, kaya tuwang-tuwa pa na tumango ito ng paulit-uli. Maagang nagising si Elena. Kailangan pa niyang magluto para sa agahan nila. Napangiti siya habang nag-inat nang makita ang anak at asawa niyang tulog na tulog. Dahil hindi pa niya kaya na sila lamang ang magkasama sa kwarto, kaya't hinahayaan niyang dito na rin matulog si Noah. Kinumutan pa niya ang dalawa bago siya bumaba upang makapagluto. Habang nasa hagdan ay nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa naalala dayof niya sa trabaho ngayon, ay may araw na siya ng pahinga bese na rin sa utos ni Gabriel, kaya naman ngayong araw balak niyang mag-gardening. Na-miss na kasi niyang magtanim. Kapag naalala niya ang hasyenda, may lungkot pa rin siyang nararamdaman, pero mas nangingibabaw ang galit para sa mga taong traidor sa kanya. Kaya naman, kahit gustong-gusto niyang bumalik doon, parang nagdadalawang isip siya bukod pa ron, ay mas gusto niyang mamuhay ng tahimik kasama ang pamilya niya. Love, gising ka na pala. Pagbati pa niya sa bagong gising ni si Gabriel. Tumango lamang ito at nanginisihan siya. Oh, bakit ka natawa? Wala naman. Dahil ayaw na ayaw mong tinatawag kita noong love, ngayon iba na, bahagya naman siyang napanganga sa gula.
Siguro, dahil nakasanayan na niya, kaya parang natural na sa kanya ang pagtawag nito sa kanya. Dahil sa hiya ay mabilis niya itong tinalikuran. Bahala ka nga diyan. Magtimpla ka ng kape mo mag-isa, isip niyang saad, kahit halos pumutok na sa pula ang kanyang mukha, dahil sa hiyang nararamdaman. Habang nakatalikod siya, hindi niya namalayan na lumapit na ito sa kanya. Kaya naman ang humawak ito sa kanyang biwang ay napatili siya. Ay, Gabriel. Sorry na. Ikaw kasi high blood ka naman kay aga-aga pa. Paanong hindi ako maha-high blood Napakamapangasar mo, katwiran pa niya rito. Muli ay tinawanan lamang siya nito. May sasabihin kasi ako. Saan? Ano naman yon? Tanong pa niya sabay tapik sa kamay nitong gusto na namang yumakap sa kanya. Day off naman natin ngayon, kaya bakit hindi natin bisitahin ang parents ko mamaya? Pero, teka. Hindi pa ako ready. Paano kung kawawain nila kami ni Noah? Kinabahan siya na matindi kung anuman ang balak ni Gabriel, ay hindi niya alam. Calm down, love. Hindi mo kailangang mag-alala, ako ang bahala. Anito upang mapanatag siya. Dahil sa mga ngiti nito at haplos ay medyo, nakahinga siya ng maluwag. Kung lumaking ganito kabait at kabuting tao si Gabriel, siguro naman ay mabuting tao rin ang mga magulang nito. Mabilis na dumaan ang buong araw at ngayon nga, ay nasa biyahe na sila patungo sa bahay ng mga magulang ni Gabriel. Bakit mo nga pala ako gustong ipakilala sa magulang mo? Tanong pa niya. Dahil naging komportable na siya sa feeling nito, kaya naman nakalimutan na niyang dahilan kung bakit nga ba siya pinakasalan ni Gabriel. You see. Tipid nitong tugon habang abala sa pagmamaniho. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila. Inalalayan pa siya nito para makalabas ng sasakyan. Anak, behave lang ikaw ha. Pakiusap pa niya rito. Opo, mama. It's okay, no. Lolo at lola mo ang binibisita natin ngayon. Nakangiti namang pahayag ni Gabriel, kaya masayang nagtatalon ang kanyang anak. Habang lumalaki ay wala itong kilalang kamag-anak nila kahit isa. Pero ngayon ay may lolo at lola na siya. Hindi tuloy niya mapigilang hindi maisip ang kanyang ama sa hasyenda. Matapos mag-doorbell ni Gabriel, ay nakarinig sila ng nagmamadaling mga yabag ng paa, at ang mabilis na pagbubukas ng gate. Anak. Kayo na pala yan. Asok kayo, magiliw na saad ng ginang sa kanila. Maganda ito kahit may edad na. Nang makapasok sa bahay, seryosong hinarap ni Gabriel ang mga magulang nito at ipinakilala sila. Ma, she's Elena Hernandez and our son, no. Ngumiti lamang naman ang ginang na parabang nakahinga na maluwag, dahil sa balita ng anak. Natuwa rin si Elena, sapagkat mainis silang sinalubong at pinakatanyag haapunan sa mahaba at malaking mesa magkakasalo silang kumain. Nahihiya siya, pero napakabait ng mga magulang ni Gabriel, kaya wala siyang oras upang tumahimik sa isang tabi. Maingay at puno ng ligaya na natapos ang kanilang dinner. Gayon ay nasa living room sila at nagkwekwentuhan ng biglang, Ma, Dad, dadalhin ko lang si Noah sa dati kong kwarto. Ipakikita ko sa kanya ang koleksyon ko ng mga Hot Wheels noon, pagpapaalam pa ni Gabriel sa mga magulang nito. Tumango lamang naman ng mga ito bilang pagsangayon. Love, kapag kailangan mo ako, puntahan mo lang kami. Anito pa sa kanya't mabilis pang humalik sa kanyang pisngi. Naiwan naman siyang tulala, habang nakahawak sa mainit niyang pisngi, at nakatitig sa papalayo niyang mag-ama. Kung hindi lamang sa isang mahinang tawa, ay hindi siya magigising sa katotohanan. Sabi niya kasal na raw kayo Opo. Pero si Noah po ay tunay naming anak. We know. 5 taon mula nang magpunta siya sa Tarlac. Para sa trabaho, hindi namin akalain na mula ng araw na yon malaki na ang pagbabago na mangyayari sa kanya. Paninimula nito. Anong pagbabago po? Tanong niya na puno ng pagtataka. Well, nagmana siya sa daddy niyang gwapo. Pero kahit laging pansinin ang itsura niya, lumaki si Gabriel na malayo ang loob sa iba. Minsan nga nag-aalala na kami, kasi hindi na siya bumabata, pero parang wala siyang balak mag-asawa. Tatawa pang kwento ng mama ni Gabriel sa kanya. At tango-tango lamang naman si Elena. Medyo nakakarelate siya kay Gabriel, dahil kahit siya'y ganun din noon, pero pagbalik niya mula Tarlac napansin namin na lagi siyang balisa, hanggang sa umamin na nga siya sa amin na may tinulungan nga raw siyang babae, at may nangyari mula no ilang beses na siyang bumabalik sa Tarlac para hanapin ka, pero hindi siya nagtatagumpay sa totoo nga niyan kababalik lamang niya last month. Napayuko na lamang siya habang nakikinig, ibig sabihin hindi niya ako nakalimutan. Kaya pala masayang-masaya siya nang makita ako't si Noah. Salamat po Ampersand Emares Lopez. Anya at mababakas pa ang tipid ng ngiti, upang hindi mapansin ang mga ito kung gaano kasaya ang nararamdaman niya ngayon. Bahagya pa siyang napahawak sa tapat ng nagwawala niyang puso, dahil sa lakas ng kabog nito.
Mama na lang, kasal naman na kayo kaya parte ka na ng pamilya namin. Maluha-luha naman siyang napapatango. Hindi niya akalain na darating ang araw na magkakaroon uli siya ng pamilya. Salamat din iha. Sa wakas ay may apo na kami at lalaki pa. Proud na saad ng ama ni Gabriel, kaya't napatawa siya. Matapos ang masayang pag-uusap nila Elena at ng mga magulang ni Gabriel sa sala, nagpaalam rin siya sa mga ito na pupuntahan lamang ang mag-ama. Itinuro sa kanya ng ginang ang dating kwarto ni Gabriel, kung saan yun ay nasa second floor ng bahay. Binagtas niya ang daan patungo roon. Wow! Apa talaga po, akin na po silang lahat. Naman napangiti na lamang si Elena habang nakasili sa pintuan at pinanonood ang mag-ama niyang abala sa pag-uusap. Nagsalita rin siya upang mapansin siya ng mga ito. Alam niyo na anong sasabihin mo kapag may nagbigay sa'yo? Salamat to papa. Walang anuman tugon naman ni Gabriel sa anak at ginulo pa ang buhok nito. Love, halika. Bakit? Dati naiinis lang siya kapag tinatawag siya ni Gabriel na ganito. Pero ngayon parang lalabas na ang kanyang puso dahil sa bilis ng tibok nito. Inanyayahan siya nito patungo sa balkonahe unahan ang kwarto doon, habang nakatanaw sa madilim na kalangitan at dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Ay napansin niya ang seryosong pagkakatitig nito sa kanya. May problema ba? Wala naman. Sa totoo lang yan, hindi pa rin ako makapaniwala na nahanap na kita. Ilang beses ko nang gustong tumigil noon pero mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong makita ka uli. Hi! Pasensya ka na love, kinakabahan ako. Natatawa pa nitong anya, kahit bakas sa mga mata nito ang halo-halong emosyon. Bakit gusto mo ulit akong makita noon? Paninigurado pa ni Elena, sapagkat gusto niyang malaman kung parehas bang nararamdaman nila sa isa't isa. Noong una gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. But before I knew it my feelings for you turns to love. Sinseong anito, habang nakasilay sa kanyang mga mata. Marahan din itong hinawakan ng kamay niya, upang ipakita kung gaano ito kaseryoso. Krisa, kaya kong maghintay kung hindi ka pa handang magmahal muli. Nandito lang ako, susuportahan ko kayo ni Noah. Napabuntong hininga si Elena, at palihim na napangiti sapagkat makikita ang desperasyon sa nangingilid na luha ng mga mata ng kanyang asawa. Siguro nga masama ang karanasan niya sa pagmamahal, pero hindi ibig sabihin ay babaliwalain niya ang taong kahit minsan ay hindi siya kinalimutan, isang taong sa simula pa lang ay naging sandigan na niya. Napangiti siya ng malapad bago suklian ang pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Salamat Gabriel, pero hindi mo na kailangang maghintay pa. No please, think about it first would you? Natatarantang sabi nito sapagkat akala ata nito ay masamang balita ang sasabihin niya. Hindi ko na kailangang pag-isipan pa, kasi alam kong ikaw ang lalaking tunay kong mamahalin. Habang tulala pa ito at hindi makapaniwala sa kanyang pahayag ipinagpatuloy niya ang kanyang sinasabi. Gabriel, mahal rin kita at salamat sa pagtanggap mo sa amin ni Noah. Mabilis siyang nyakap nito ng ubod ng higpit, habang tinatapik niya ang likod nito. Ramdam pa niya ang pagkabasa ng kanyang balika. Ilang buwan na rin ang nakakaan na bumisita sila sa mga magulang ni Gabriel. Marami ay naganap matapos yon, dahil na rin sa kagustuhan ng kanyang mga inlaw, kaya nagkaroon sila ng opisyal na wedding kung saan naimbitado ang kanyang kaibigan na si Mira. Ipinakilala rin siya ni Gabriel sa kumpanya bilang asawa, kaya naman abot langit ang saya ng mga empleyado roon na noon pa palang pinagpupustahan kung tunay nga ba silang pamilya o hindi. Gayon ay tahimik at masagan ng pamumuhay ni Elena. Hindi na rin niya kailangang magtrabaho. Ang inaatupag niya ngayon ay ang anak na pumapasok na sa preschool. Proud na proud sila ni Gabriel, dahil napakatalino ng baby Noah nila. Napakagaling na nitong makisama at makipagkaibigan. Kamusta sa school anak? Tanong pa niya habang nakasakay sa taxi patungo sa kumpanya, upang makasabay na kumain ng lunch si Gabriel. Masaya po mama, very good po ako ni teacher. Tingnan niyo po may 5 akong stop. Wow! Ang galing naman ng baby ko. Ipakita mo rin yan sa papa mo ha. Proud naman niyang saad sa anak. Opo. Masigla pa nitong sagot sa kanya. Hindi nagtagal nakarating na rin sila. Masaya silang pinagbuksan ng guard at binati pa. Ganoon rin ang mga empleyado na kanilang nakakasalubong. Good afternoon ma'am. Hello po ma'am Christine at baby Noah. Binabati rin naman niya ang mga ito pabalik. Okay na love, tulog na si Noah. Saad pa ni Gabriel sa kanya matapos kumutan ang anak na tulog na sa sofa sa loob ng opisina. Katatapos lang nilang kumain na pagod ata ang bata sa pagkukwento tungkol sa masayang araw nito sa eskwelahan. Salamat Gabriel maasahan ka talaga. Puri pa niya rito.
Mukhang natuwa naman ito at humiling pa ng isang halik na masaya naman niyang tinugunan. Kahit palangiti at mukhang masayahin ang kanyang asawa, tila ba ay may itinatago ito sa kanya nitong mga nakaaang araw. May gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong pa niya rito. Ayoko sanang muli mong maalala pang masakit na pangyayari Sao Kaya ayoko sanang sabihin Sao, pero tungkol ba saan yan? Promise hindi ako magagalit. Ba dahil may negosyo tayo sa Tarlac, kaya naman may mga koneksyon ako roon. May nakapagsabi sa akin na may malalang sakit na si Juancho at hindi na maganda ang kalagayan nito. Ayoko sanang ibalita pa Sao, pero hindi naman natin may tatanggi na magulang mo pa rin ang doon. Tama ka. Salamat sa balita. Anong balak mo? Gusto mo pa rin ba silang balikan? Hindi na, sa totoo nga niyan ay gusto ko na lamang mamuhay ng tahimik kasama mo't ng anak natin. Kung maghihiganti ako sa kanila, hindi ko rin naman ikakasaya yon. Tama love, pero gusto mo bang bisitahin ang tatay mo ha? Pag-iisipan ko pa. O sige, basta tatandaan mo lagi akong nandito para suportahan ka. Inag-isipan niya ang sinabi ni Gabriel at napagdesisyonan na gusto niyang umuwi at alamin ang kalagayan ng ama. Hindi mapalagay at puno ng kaba ang kanyang dibdib habang nasa biyahe patungo sa kanilang hasyenda. Napansin naman yun ni Gabriel at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Magiging okay ang lahat love, napatango na naman siya at muling ibinaling ang atensyon sa labas ng bintana, kung saan masisilayan ang pamilyar, nakapaligiran na 5 taon na rin niyang hindi nakita. Hindi nagtagal at naabot na rin nila ang destinasyon. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay habang naglalakad sila palapit na mansyon. Iha, ikaw na ba yan? Mabilis na napalingon si Elena sa pagad. Kilala niya ang boses na iyon. Yaya, namiss ko kayo, sigaw rin naman niya at umiiyak na sinalubong to habang nagyayakapan, ay nakarinig sila ng iritadong boses mula sa may pintuan na mansyon. Yaya, sino ba yan? Ngunit natigilan nito na makita siya. Elena. Magandang araw Celeste. Walang emosyon niyang bati. Ah, ba't ang lakas rin naman ng loob mo na bumalik pa rito? Matagal ka na naming tinakwil. Huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo ang pinunta ko rito. Diretsahang anya at kinawayan ng kanyang ama upang lumapit. Ma, anong nangyayari? Teka Elena. Gulat ring ani ng kanyang tror na kapatid na makita siyang buhay at maayos ang kalagayan. May gwapong asawa at masayahing anak. Teka, hindi kayo pwedeng pumasok. At bakit? Tunay pa rin akong anak, kaya may karapatan pa rin ako sa bahay na ito, at saka bakit ba takot na takot kayo na ipakita sa akin si Papa? May tinatago ba kayo? Wala. Ano namang itatago namin? Sa tingin mo talaga maniniwala ako Sao? Baka hindi mo nakakalimutan kayo lang naman ang nag-trader sa akin noon. Parang sasabog na sa galit ang kanyang kapatid, at madrasta, at balak pa sana siyang lapitan nang humarang sa harap niya si Gabriel, para protektahan siya. Natigil rin ang nangyayari na marinig ang boses mula sa kanilang likod. Christina, ikaw ba yan Papa? Malakas niyang sigaw. Ang makitang ama sa totoo niyan, hindi naman siya gali sa kanyang papa, sapagkat wala naman itong alam sa ginawang pang-fine op nila Valentina sa kanya. Gayon tila ba'y mabilis na tumanda ang kanyang ama. Maputla rin ang kompleks ng balat nito, at para bang hinang-hina ang katawan. Pero kahit ganon masayang-masaya rin naman siya nitong nyaka. Wala nang nagawa ang kanyang madrasa at kapatid kung hindi ang iwan sila ayon na rin sa utos ng doon. Inalalayan niya ang kanyang ama sa sofa, para makaupo ito. Papa, si Gabriel nga po pala asawa ko at si Noah anak namin. Maluha-luha naman siya and makitang kamayan nito si Gabriel, at yakapin ang ama nito. Humingi rin ang tawad ng kanyang ama, dahil sa nangyari noon mas gumaan naman ang pakiramdam ni Elena, sapagkat muling nagkaayos sila ng kanyang ama. And hapong rin yon, ay umuwi rin sila ng may nilabaon ng pangako sa kanyang ama na lagi siyang bibisita rito. Ngunit hindi akalain ni Elena na iyon na pala ang huling pagkikita nila ng ama, sapagkat 1 linggo mula nang bumisita ito, nabalitaan nila na inatake ito sa puso at huli na madala ito sa ospital. Nagmamadali silang bumalik sa probinsya dahil sa balitang yon. Naabutan na niya ang kanyang madrasa at kapatid doon na todo, iyak salamin ng kanyang ama. Papapa, malungkot niyang ani, at gusto sanang silipin man lang sa huling pagkakataon ng ama, kung hindi lamang siya hinarangan ng baliw niyang madrasta. Ikaw ang may gawa ng lahat ng. Kung hindi ka lang bumalik sana, buhay pa si Wano. Natigilan naman siya, dahil sa ibinibintang nito sa kanya. Kahit ang mga narito ay nagsimula na ring magbulungan lalo na makilala sila. Hindi ba yan yung panganay na anak ng Don? Yan yung pinalaya sa mismong engagement party niya. My gosh, ang kapal ng mukha na magpakita pa rito.
habang napapalibutan na naman siya ng mga matang mapanghusga at samusaring nanin. Natigilan si Elena at tila ba ay nagbalik sa kanyang isipan ng kahihiyang naganap 5 taon na ang nakakaan, pangisingisi lang naman ang kanyang madrasa at kapatid, dahil umaayon ang lahat sa plano ng mga ito. Love, nandito na ako, saad ng isang boses na nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Niyakap siya nito at muling nararamdaman niya na hindi siya nag-iisa. Napansin rin niya ang mga pulis na nasa likuran ni Gabriel. Chief, kayo na pong bahala, sabi ng kanyang asawa sa mga pulis. Tumango na lamang ang mga ito at lumapit sa kanyang tror na madras at kapatid. Teka, anong nangyayari dito? Pag-iskandalo pa ng mga ito, habang kinakaladkad na ng mga pulis sa palayo. Anong nangyayari, Gabriel? Naguguluhan niyang tanong sa asawa. Simula nung nalaman ko ang ginawa nila sinimulan ko ng paimbestigahan ang lahat at marami akong nalaman. Kinakailangan ko lang ng sapat na ebidensya para ipakulong sila. Paliwanag pa nito sa kanya. Ayon din dito nalaman niyang mismong madrasa niya, ang unti-unting lumalason sa kanyang ama ganun din sa dati niyang ina, kaya namatay ang mga ito, upang makuha ang lahat ng ari-arian at yaman ng kanilang pamilya. Malaki ang pasasalamat niya kay Gabriel, dahil sa pagbibigay nito ng hustisya, para sa kanyang magulang. Sa huli nalaman rin ni Cristina, na pangalan lamang niya, ang nakalagay sa last will ng kanyang ama noon pa, pala talagang walang balak na ipamana ng kanyang ama ang lahat, kung hindi sa kanya lamang. Makalipas ang ilang taon, muli silang bumalik sa probinsya para bisitahin ang puntod ng kanyang ama't ina kasama ang kanyang asawa at ana. Muli ay nag-alay sila ng bulaklak at kandila sa mga ito. Ma, kung nasan man po kayo sa lolo lola, hello po, ako po si No. Mamahalin ko po si mama at poprotektahan. Masigla ring saad ng kanyang anak sa harap ng puntod. Tama po yun. Huwag po kayong mag-alala, ako na pong bahala kay Cristina. Sigunda rin ni Gabriel at mahigpit pang hinawakan ng kamay ni Elena. Hindi man nila piniling manirahan sa asyenda, pero hindi naman niya ito nakakalimutan na dalawin. Habang naglalakad sila palayo, na malakas ang hangin, pero sa halip na lamigin, nakaramdam ng kakaibang init si Cristina na tila may yumakap sa kanya. Muli siyang napalingon na may lungkot ng ngiti sa labi at bumulong, sa muli po nating pagkikita, mama, papa, paalam po. Wakas.